Ang North Korea ay laging isang misteryo. Ang lugar na ito ay isa sa mga pinaka-isolated na bansa sa buong mundo. Ang totoo, karamihan sa mga tao dito ay walang nalalaman kung ano ang nangyayari sa kanilang lugar, mas lalo na sa ibang bansa. Kaya sa video ito ay aalamin natin ang katotohanan ng North Korea. Kahit ayaw nilang ipaalam sa ibang bansa ang nangyayari sa kanilang nasasakupan, ay lumalabas pa rin ang katotohanan. Kaya sit back at manood dahil pag-uusapan natin ang madilim na katotohanan ng North Korea na ayaw ipaalam sa maraming tao. Number 10. Kim Jong-un's Army of Teens. Ang North Korea ay isang bansa na may maraming mahigpit na mga patakaran at maraming mga lihim. Para sa maraming tao dito, ang kanilang buhay ay mahirap dahil sa kakulangan ng tubig, kuryente, public punishment at patuloy na propaganda. Ngunit iba ang buhay para sa kababaihan. Tinatayang sila ay nasa 40 katao. Ito ang bagay na ayaw sabihin ng North Korea sa labas. Ang mga babae na ito na bahagi ng JP Onju o Happiness Squad ay pinipili upang pasayahin si Kim Jong-un, ang supreme leader at ang kaniyang mga kaibigan. Bilang kapalit ng kanilang trabaho ay binibigyan sila ng magagandang lugar na tirahan, maraming pera at kagamitan sa bahay. Alam mo na siguro kung ano ang ginagawa nila sa mga babae. Sila ay halos pinipilit sa trabahong ito at aasahan mo kung ano ang gagawin ng mga lider ng bansa sa mga babaeng ito. Kung tatanggi ang mga babae ay papatawan sila ng mabigat na parusa tulad ng pagpatay sa iyong buong pamilya. Ang lolo ni Kim Jong-un na si Kim Il-sung ang nag-umpisang buuhin ang pagpapadala ng pleasure teams noong 1970. Sa loob ng ilang dekada ay walang nakakaalam na meron palang ganitong grupo. Ngunit ayon sa kwento ng mga nakatakas ay nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng lipunan sa North Korea. Bagaman huminto ang gawain ng pansamantalang panahon ay muli na namang ibinalik noong 2015. Patuloy pa rin ang karumal-dumal na gawain ito at nagbibigay ng nakakatakot na pagtingin sa mga leader ng North Korea. Number 9. North Korean elections. Sa North Korea, ang halalan para sa Supreme People's Assembly ay ginaganap bawat 4 hanggang 5 taon. Ngunit ang nakakagulat ay hindi naniniwala ang mga international observers sa mga halalang ito. Ito ay dahil lahat ng pwesto ay napapaluna ng Democratic Front for the Reunification of Korea na kontrolado din naman ng mga leader ng North Korea. Sinasabi ng mga tao na malapit sa 100% ang partisipasyon ay halos lahat ay bumuboto sa mga kandidatong ito. Ngunit marami ang nagsasabi na peke rin ang eleksyong ito dahil wala namang tunay na kompetisyon o kahit pagpipilian man lang. Kontrolado ang lahat kahit ang resulta ng eleksyon. Wala talagang mga alternatibo at kung hindi mo iboboto ang itinakdang kandidato ay maaari kang kasuhan ng pagtataksil. Posibleng mawawalan ka ng trabaho. Ang tanging layunin lamang ng eleksyong ito ay upang mas mabigyan lalo ng kapangyarihan ang mga mayayaman. Number 8. North Korean hackers. Ayon sa kamakailang pag-aaral noong 2022, ang mga hacker ay nakapagnakaw ng napakalaking 3.8 bilyong dolyar na halaga ng cryptocurrency. Ito ang pinakamalaking ninakaw sa loob lamang ng isang taon. Ang aktibidad ng pangahak ay umangat at bumaba sa buong taon. Ngunit may malalaking pag-usbong noong Marso at Oktubre. Ang Oktubre ang pinakamasamang buwan para sa pangahak ng cryptocurrency, kung saan ninanakaw ang halagang 775.7 milyong dolyar sa 32 na magkakaibang pag-atake. Ang mga hacker na may koneksyon sa North Korea, lalo na ang Lazarus Group, ang responsable sa isang malaking bahagi ng cryptocurrency na ninakaw sa iba't ibang atake. Higit sa 82% na ninakaw na mga coin ay nagmula sa mga finance system na kung saan ito ang naging pangunahing target ng mga hacker. Ginamit ng mga ito ang Ethereum blockchain at DeFi apps upang magbigay ng lending sa pamamagitan ng cryptocurrency sa labas ng pangkaraniwang sistema ng bangko. Ang pagnanakaw o pangahak ng pera online ay isang malaking paraan sa North Korea na kumita ng sariling pondo. Number 7. Traffic cops. Ang mga babaeng namumuno sa trapiko sa Pyongyang ay nagbabantay sa mga abalang kalsada
Ang mga kabataang ito na nakadamit ng stylish na asol na uniforme at itim na sapatos ay nagmamarcha ayon sa kanilang layunin, ang nagbibigay ng direksyon sa trapiko. Sila ay pinipili batay sa kanilang itsura na kinakailangang tugma sa kung ano ang ideal sa lipunan. Ngunit maaari lamang nilang gawin ang trabahong ito sa maikling panahon. Kailangang umalis sila sa edad na 26 o kung sila ay mag-asawa na. Ang tamang pangalan para sa mga babaeng ito ay mga opisyal ng trapiko. At sila ay aktwal na mga opisyal sa mga puwersa ng seguridad sa North Korea. Bagaman karamihan sa kalsada ay may maraming traffic light na, ay patuloy pa rin silang nagdedirekta ng trapiko at ipinapakita ang seryosong dedikasyon sa kanilang trabaho. Hindi lang sila nag-handle ng trapiko, ngunit sila rin ay mga kinatawan para sa pangunahing lungsod. Ang mga turista ay mahilig kumuha ng larawan sa mga traffic girls dahil sila ang kumakatawan sa Pyongyang. Sinasabi nila na ang kanilang dedikasyon ay nagmula sa pagpapakita ng respeto sa kanilang pinuno. Ang patuloy na gawain ito ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon kahit na kailangan nilang dumaan sa mahirap na pagsasanay. Sila ay nagtataglay ng matayog na pagtingin bilang simbolo ng disiplina at katapatan sa isang bansa na kilala sa kanyang mga tradisyonal na halaga at respeto sa kanyang mga pinuno. Number 6. Not allowed to laugh. Ang mga North Korean ay hindi pinapayagang tumawa, uminom o mamili ng 11 araw habang nagdadalamhati ang North Korea sa ika-10 anibersaryo ng pagkamatay ni Kim Jong-il noong 2021. Ang mga tao ay hindi pinapayagang tumawa, uminom ng alak o gumawa ng maraming masasayang bagay sa loob ng 11 araw. Noong Disyembre 17, ang araw ng pagkamatay ni Kim Jong-il, ay sarado lahat ng establishmento. Ang mga North Korean ay seryoso sa pagdadalamhati at ang paglabag sa mga patakaran ay maaring arestuhin at papatawan ng matinding parusa. Si Kim Jong-un ang nanguna sa mga kaganapan upang bigyang parangal ang kanyang ama. Siya ay may suot na itim na leather coat. Ang mga North Korean ay titigil at yumuko bilang tanda ng paggalang sa kanilang dating leader. Sinasabi pa ni Kim Jong-un na siya lang ang pwedeng magsuot ng leather coat, na kung saan ay ganito mismo ang trabaho ng mga fashion cop na naglalakad sa kalsada upang kunin ang mga kasuotan na katulad ng kay Kim Jong-un. Number 5. North Korean TV. Ang North Korean Central Broadcasting Committee at ang Propaganda and Agitation Department ng Workers' Party of Korea ay mahigpit at istrikto sa mga ipinapalabas sa TV sa North Korea. Halos bawat tahanan ay may TV at maaari kang kumuha ng tradisyonal at digital na signal para sa mga analog TV system. Ang Korean Central Television, Mansudae Television at Athletic Television ang 4 na pinakamalaking TV station at syempre, lahat sila ay pagmamay-ari ng gobyerno. Ang North Korea ay matalino sa pamamagitan ng pagbebenta lamang ng TV, kaya't hindi makakapanood ang mga tao ng palabas mula sa South Korea o kahit sa China dahil ayaw nilang makikita ng mga North Korean kung ano ang nangyayari sa labas. Ang gobyerno ng North Korea ay may matinding kontrol sa kung ano ang ipinapalabas sa ere. Karamihan sa kanilang pinapakita ay pagpupuri sa leader ng bansa at paglalabas ng propaganda ng estado. May maraming educational at journalistikong palabas at ang kalidad ng mga ito ay unti-unti nang umuunlad sa paglipas ng panahon. Ang mga North Korean ay maaari ring manood ng mga weather reports sa TV upang malaman ang tungkol sa pagbabago ng klima at kung paano ito nakakaepekto sa ekonomiya. Number 4. North Korea Camp 22. Ang Camp 22 sa North Korea ay isa sa pinakamalupit na bilangguan sa Asia. Ito ay may sukat na 87 square miles at naglalaman ng mga halos 50,000 na bilanggo. Karamihan sa kanila ay naroon dahil ayaw nilang sumunod sa gobyerno at nauuwi sa habang buhay na pagkakakulong bilang parusa. May mga electric gates, barbed wire traps at armadong gwardya na nagbabantay sa malalaking gusali. Ang mga bilanggo ay kinakailangang harapin ang mahirap na mga kondisyon, kabilang ang matinding trabaho, maliit na halaga ng pagkain at regular na pang-aapi. Kamakailan lang ay nabalitaan na ang Camp 22 ay nagsara matapos tumakas sa China ang warden ng kampo at isa pang sundalo. Ang desisyon ng warden na umalis ay may malaking epekto dahil ang kanyang trabaho ay napakahalaga dahil ito ay direkta sa National Security Agency.
Ito ay nangangahulugang maaring mayroong lihim na impormasyon ang warden tungkol sa mga mataas na opisyal. Kilala ang CAM-22 sa paraan kung paano nito binubugbog ang mga bilanggo, kabilang ang pang-api sa araw-araw at iba pang uri ng torture. Nakakagulat ng malaman ng mga outsider na 25% ng mga bilanggo ay namamatay kada taon dahil sa gawaing ito. Pinapakita ng katotohanan ito kung gaano kahigpit ang pamahalaan ng North Korea at gaano ito kahanda para patahimikin ang kritisismo at panatilihin ang kontrol sa kanyang mga mamamayan dahil itinatago ng mga kampo nito kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao sa loob ng bilangguan. Number 3. North Korea Power Outages. Noong Enero ng 2014, isang astronaut ang kumuha ng larawang ito ng North Korea at ang mga kapitbansa nito mula sa International Space Station. Ang larawan ay nagpapakita na ang South Korea at China ay may mga maliwanag na city lights habang ang North Korea ay medyo madilim. Meron namang pag-unlad ang nangyayari sa North Korea pagdating sa pagbibigay liwanag sa gabi sa nagdaang mga taon, ngunit mas mabagal kumpara sa mas mayayamang mga kapitbansa nito. Ang mga proyektong itinayo ni Kim Jong-un tulad ng mga sentro ng industriya, proyektong pabahay at mga construction site ay ang isa sa mga lugar na may ilaw. Ito ay maliwanag sa mga lugar tulad ng Simjiyong. Bagamat sinusubukan ng bansa na mag-produce ng mas maraming enerhiya, ay hindi naman palaging sapat ang supply nito matapos ang pagtatayo ng Orangchong Power Plant na nagtagal ng 40 na taon ay isang hakbang upang masolusyonan ang problemang ito. Ngunit hindi pa rin nangangalahati ang ilaw ng North Korea kumpara sa Myanmar at iba pang maunlad na bansa. Ang mga solusyon tulad ng solar at green energy ay nakakatulong sa pagtugon sa ilang mga kakulangan, ngunit may malaking pagbabago pa ang kailangang gawin. Ang pangunahing problema ng enerhiya sa North Korea ay dulot ng ilang bagay, kakulangan ng infrastruktura, internasyonal na pag-alsa at kulangan sa akses sa modernong teknolohiya ang mga pangunahing dahilan. Number 2. Punishment of 3 generations. Ang batas sa North Korea ay batay sa isang konsepto na tinatawag na 3 generation of punishment. Ibig sabihin nito kung ang isang tao ay mapatunayang may kasalanan sa isang krimen, hindi lamang siya kundi pati na rin ang kanyang mga anak at apo ay kinakailangang parusahan rin. Ang patakarang ito ay isang mabagsik na paraan para sa rehimen na panatilihing masigla ang kanilang kontrol. Kapag may mapatunayang may kasalanan sa ilalim ng paraang ito, ang buong pamilya nila ay maaaring magdusa ng ilang dekada. Maaari ring makulong ang buong pamilya dahil sa gawain ng isang tao. Kung ikaw ay nagkakasala, ay maaring ang anak mo ang magbabayad para sa iyo. Ang mga grupo para sa karapatang pantao at ang buong mundo ay nagpahayag ng kritiko sa patakaran ng 3 generation of punishment. Sinasabi nila na ito ay hindi makatao, malupit at hindi sumusunod sa mga karapatang pantao. Ang mga piitan sa North Korea na tinatawag ding Hwanliso ay naging sentro sa maraming ulat tungkol sa kalupitan ng mga kondisyon at malubhang paglabag sa karapatang pantao. Number 1. North Korea's religion. Sa kanilang saligang batas, sinasabi ng North Korea na may kalayaan ang mga tao na magkaroon ng relihiyosong paniniwala. Ngunit sa totoo lang, ang bansa ay isang ateistang estado na nililimitahan ng gobyerno ang mga relihiyosong practice. Kapag sinubukan ng mga tao na sundin ang kanilang pananampalataya, ay maaaring papatawan sila ng paglabag sa kagustuhan ng leader. Ang mga hindi otorisadong relihiyosong grupo ay lalong nanganganib at ang mga taong nagtatangkang marangal o may koneksyon sa dayuhang mga Kristiyanong grupo na nagtatrabaho sa China ay inaaresto at binibigyan ng mabibigat na parusa. Ayon sa mga nagtatangkang tumakas, sinasabi nila na mga miyembrong lihim ng Kristiyanong simbahan ay naaresto. Ang kontrol ng North Korea sa relihiyon ay bahagi ng mas malaking plano para mapanatili ang mahigpit na political control at pigilan ang anumang posibleng paglaban. Gusto ng gobyerno na lahat ay maging tapat sa pamilya ni Kim Jong-un. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinakamahigpit? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time.